101% agree. Oh, ito si Antonio Trililing Trillanes, mga kababayan. Dito kay Larry Gadon sa pagsasampa ng disbarment kay VP Inday Sara Duterte. Nagkasundo po ang dalawang ubob, mga kababayan, sa pagtira kay VP Inday. Nakong ang sabi ni Gadon na kaya na ipapadisbar si VP Sara Duterte ay dahil mentally incapacitated. Eto namang si Trililing, mga kababayan, lalakarin na rin daw niya ang impeachment dahil may topak daw si Sara. In short, ang sabi ng dalawang loko-loko, mga kababayan, ay si Sara ay loka-loka. Panoorin niyo po. Matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. May topak eh. Sino? Nakaharap ba ito sa front-facing camera? Baka nakikita niya ang sarili niya. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at Diniagnose na, mga kababayan, si Sara Duterte na may topak daw. Hindi ka naman pala psychiatrist. Paano mo nasabing may topak? Ikaw ang may topak, ulol. Yung normal. Ito hindi ito normal. Ito hindi na talaga normal. Nakikita mo sarili mo, Trililing? Wala nang ibang ginawa ito, mga kababayan, no? Kahit dapang-dapa na, nakalubog na sa putikan, mga kababayan. Nakahandusay na sa lupa. Kumakagat pa rin. At ang masaklap, mga kababayan, darling of the press pa rin, Mia. Bidang-bida sa media. Kahit pa, mga kababayan, ang mga nakikinig at nanonood sa kanya ay sukang-suka. Pasensya na. Sir, sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na ba? Hinog na. Ang ngipin, Ang ngipin, mga kababayan. Katulad ng ngipin ni BBM, Pansinin nyo. Hinog na, sobra. Ano, ang iyong pigsa? Trililing? Paano niyo nasabi, sir? Gabing tao, Trililing, Paano niyo nasabi? Dahil hinog na ang impeachment daw laban kay Sara. Grabe, parang kinili-tinili sa tanas, mga kababayan, Parang ganyan ang kanyang nag-iisang bayag, mga kababayan, Sabi ni dating Pangulong Digong yan na isa lang daw ang bayad ni Trillanes. Paano niyo nasabi hinog? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin lahat ng mga dangers, Dangers! Convince siya, mga kababayan, sa kanyang mga pinagsasabi? red flags. Red flags. Ikaw! Pagkundita pa lang nito, mga kababayan, red flag na agad. Tapos, bakit hindi ito na-contempt sa doon sa Quadcom? Na sinabi ng AMLA, mga kababayan, na liar ito si Trillanes, na hindi totoo yung nilabas niyang mga dokumento. Dininay ng AMLA. Yung unfitness ni Duterte. Unfitness? Sinong fit? Ikaw? Ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. Hindi na pala ito makahold ng position, mga kababayan, dahil kahit anong eleksyon, talo. Di ba olats ito pagka senador? Ngayon sa Caloocan, mga kababayan, olats na naman dahil milya po ang mga kababayan. Nasa 3% lamang ang sa survey. Mia. Remember, as Vice President, she could be President anytime. Talaga. At yan siguro kinakatakutan mo, Trililing. Nababalik sa pagka-presidente ang mga Duterte. Taghirap na naman yan kay Trililing, mga kababayan. Although hindi siya pinapatulan ng mga Duterte, mga kababayan, nahiyaan lang siyang sirain niya ang kanyang sarili. Dahil habang nagpuputak siya dyan, mga kababayan, lalo lang niyang sinisira ang kanyang sarili. In cases of emergencies, Kaya imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya. As if naman mabuting asal din, ha? Bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Kikilabutan ang mga durugistang Pilipino. Itatama natin ang sinabi mo, Trililing, ha? Kikilabutan ang mga sindikato, kikilabutan ang mga manduruga sa gobyerno, mga kawatan, mga kurap, at mga buwaya. Kabilang na si Estela. Diba? Wala ito sa tamang katinuan. Sino ikaw? The irony, mga kababayan, na ang mga taong ito, Trililing at Gadon, ay siya pang nagsasabing wala daw sa katinuan si VP Sara. Na in the first place, ang mga sinto-sinto ay sila pala. Trililing at si Gadon. Yun ang
masasabi natin kaya hinog na hinog. Oh, hinog na ang iyong pigsa. Impeachment, sir, kasi di ba remember, nung Duterte times, pinasuhan ng sedition si VP Lenny. Kasi tingin nila, So anong sabi ni dating Pangulong Digong noon ang kinasuhan ng sedition si Lenny? Huwag niyong pakialaman ang Vice President dahil halal yan ng bayan. At inassure pa ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na kahit pa'y kalaban sila ni Lutang, na matatapos mo ang iyong 6 years term bilang Vice President. Kahit pa'y inaaway siya ni Leni Robredo, mga kababayan, pero anong ginagawa ng mga ungas ngayon kay Sara? Oh, gustong ipatanggal, mga kababayan, at ang sabi ni Sara, dahil gusto dang agawin ni Tambaluslos ang pagka-Vice President sa kanya. Oh. Ganon-ganon na lang. Oh, mga aga bully, no? Talagang bully talaga. wala siyang immunity from suit. Ay, kailangan ka ba? At ang sabi, si Tamba daw ang handler nito, mga kababayan. Di ba, kasuhan na lang siya ng sedition? Okay. Those are two different things. No, paano naging two different things? Pareho silang Vice President. Siyang kasuhan criminally, in fact, kinakasuhan na siya ngayon. Pero, Kinakasuhan ng base lang sa mga kababayan. Sinabi daw ni Sara na in the first place si Sara ang may threat. kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens... Hindi rin pwedeng kasuhan ang Vice President, mga kababayan, dahil mayroong immunity. So go ahead. to the Go. President, pwede ka pa rin maging presidente. Etong kanila mga sinasampang kaso, mga kababayan, napakarami. Patong-patong na mga kababayan ang nakalinya. Lalo nyo lang tinutulak si Sara na tatakbo bilang presidente niyan. Dahil ginigipit nyo eh. Sabi nga ni Sara, hindi ko ambisyon niya maging presidente, pero dahil ginigipit nyo ako, kinakasuhan nyo ako. So bring it on. Itutuloy ko na lang. At tandaan nyo, iba si Sara Duterte sa kanyang ama. Kung si PRRD, pinapalampas lang ang mga ganitong klase mga ulol, mga kababayan, ibahin nyo si Sara. Mas mainam yun. Kailangan Pagkalaban na kita habang buhay. matanggal ito sa pwesto. Nakita nyo ba? Sabi ko may... Sige, umpisahan mo na. Sabi mo na hinog. Nasaan ang impeachment case mo? Bakit? May topak na naman daw. Sabi ng walang topak, siya lang nakakaalam na matino siya, mga kababayan. The rest of the world, alam na buang na itong taong ito. Naman natin, hindi naman tayo psychiatrist. So bakit nag-diagnose ka na may topak? Siguro, mga kababayan, yan ang sinabi ng psychiatrist niya. Kaya ginamit niya ang term na yan kay BP Sara. Dahil sinabihan si Trililing ng kanyang psychiatrist, Trililing, may topak ka na. Pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito hindi ito normal. Ikaw ang normal. Huwag mong sabihin ikaw ang normal, Trililing, ha? So kami ang hindi normal? Si Sara ang hindi normal? Diyos mio, ano nang... Bangag Republic na ba tayo? Siguro, mga kababayan, kapag Bangag Republic na tayo, ito na ang magiging new normal. Ay, nako. Makabayan sa this December sila ikaw kailan? Yung grupo ninyo, sir, kailan? Sabi ko nga sa inyo, abangan nyo na lang. Akala ba namin hinog na? Bakit abangan pa rin? Tinanong, mga kababayan, kung kailan ang impeachment na pagsasampa ng impeachment. Abangan. Baka malanta na yan sa sobrang kahinugan, ha? Tapos hindi nyo na magamit ang inyong mga issue. Hindi natin alam. Ay, di pa nga alam, Akala ba natin hinog na? May topak ka ba? Baka Wala, nga. Hindi pa niya na-prepare, mga kababayan, ang kanyang mga ebidensya na namang mga bogus. kailangan na dito kami. Mahilig siya. Kasi, mga kababayan, ang sabi ni Pulong, lagi daw yan hindi naman lipstick, parang lip balm, si Trililing, ganyan. Tapos, kapag nakikita daw ang litrato ni Pulong, parang tinititigan. Tapos, ganyan sa lips. Ay, hindi katagalan ng antay nyo. Yun na lang. Ay! 2 years na kami nag-antay, Trililing. Sa Makatuwid, 2016 pa lang. Bumaba na lang si dating Pangulong Digong. Hindi nyo pa na-impeach. Ngayon si Sara, pag-aantayin mo na naman kami ng another 6 years o 4 years na lang pala ang natira. Yun, sabi ko nga, wag natin maliitin kasi any political crisis na mangyari, pwedeng i-take advantage yan. Mga kababayan, alarma na rin si Trililing, mga kababayan, sa EDSA na
tipon-tipon doon ang mga Duterte supporters. Alarma na ba, Trililing? Mas matapang pa yung mga tao doon kaysa sa'yo. Nagkudita ka, surrender agad. Nangyari na yan. We saw that happen dun sa EDSA DOS. Nagsimula ng maliit, walang pumapansin, kumpiyansa yung administrasyon, very popular, but after a few months, tanggal. Kailangan magmatsyag. Bottom line, hindi na dapat makabalik sa pwesto itong mga Duterte kasi Sino ka? So paano na yan? Ibobota ng tao si Sara. Anong gagawin mo? Iba impeach mga kababayan yan ang kanyang malaking gusto. perwisyo ang ginagawa nito sa bayan. So, gano'n karami yung may simpatya kay Duterte sa info ninyo? Ilang percent? Siguro mga less than 5%. Wow! Less than 5% lang daw ang nakikisampatya sa mga Duterte, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Na 5%. Less than, ha? Hindi lang pala 5%. Less than 5% lang ang nakikisimpatya sa mga Duterte. Kaya, bakit ka nag-worry, Trililing, kung nagtipon-tipon sila sa EDSA, less than 5% lang naman pala? Di ba? Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.